Napakasama mo, Jobert. Bakit mo to nagawa sa akin, ha? Paano mo ko nagawang paglaruan? Shh! Tahan na, Sarah. Sasabihin ko na ang lahat. Kaya tumigil ka na sa katrabahan mo. Diretsahin mo na kasi kami, Jobert. Sabihin mo na ang lahat para may dahilan kami para tapusin kayong lahat. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala sa kung sino-sino lamang. Kailangang busisiing mabuti ang ating mga lalapitan at pagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay na ating pinakaiingatan, lalo na ang ating mga lihim. Pero paano kung isa sa mga kaibigan mo na halos ituring mo ng kapatid ang siyang tutuklaw sa iyo dahil lamang sa isang inggit? Mapapatawad mo ba siya sa huli? O kayo-kayo na din mismo ang magpapatayan? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Noong ako'y nasa edad na 21. Ako nga pala si Sarah, 55 taon na sa kasalukuyan. At ito ang kwentong kababalaghan ko. Aba, humuhusay ka na sa laban ha, Jobert? Magaling ka kasi magturo eh. Isa pa, kailangan mahasa ng gusto kasi parang dumarami ang aswang eh. Parang hindi sila nauubos. Yan nga rin ang napapansin ko eh. Ikaw, Luis, kumusta naman ang pakikipaglaban mo? Ha? Ako? Ewan. Pero parang hindi man umuusad ang talento ko sa pakikipaglaban. Mukhang kailangan ko pa ng mutya para mas gumaling pa. Kagaya niyong dalawa. May tangan na kayo pero ako wala pa. Nakakawala ng pag-asa. Uy, ano ka ba? Huwag kang mawala ng pag-asa, no? Nanggaling din naman kami ni Jobert sa kinaroroonan mo ngayon. Nahuli ka lang sumali sa grupo naming dalawa, kaya hindi mo pa kami kasing galing. Pasasaan pa't mahahasa ka rin at kusang magpapakita ang mutya na para sa'yo. Oo nga, Luis. Kung tutuusin, mas madali ka pang nahahasa kaya sa akin nun eh. Bago ko nakuha ang mutyang para sa akin, halos abutin na 1 taon ng pag-iinsayo ko at pakikipaglaban sa mga aswang. Ikaw, magdadalawang buwan pa lang pero nagagawa mo na makipagsabayan. Siguro kapag nakuha mo ng mutya mo, baka mas magiging malakas ka pa sa amin ni Sarah. Napasinghal lamang ng malalim si Luis at hindi nagawang tumugon. Tumalikod lang din ito sa amin sa kamarahang naglakad papalayo. Sinubukan pa siyang tawagin ni Jobert pero hindi na niya talaga kami nilingon. Kaya hinayaan na lamang muna namin siya para makapag-isip-isip ng mag-isa. Kami naman ay sumunod din sa kanya nang makalayo na siya ng bahagya. Sarah, alam mo, ibang nararamdaman ko kay Luis eh. Sa totoo lang, mabigat ang loob ko sa kanya. Una ko pa lang siya makita, hindi ko na magawang magtiwala sa kanya eh. Hindi ko masabi kung anong dahilan pero parang may mali eh. Ay naku, guni-guni mo lang yan. Masyado kang mahilig uminom ng kape kaya madali kang kabahan. Salbahay talaga to. Pero pinapaalalahanan lang kita ha. Huwag na huwag kang masyadong magtitiwala muna sa kanya. Kasi malay mo, hindi ba? Oo na, alam ko naman yun eh. Hindi mo na dapat sabihin pa. Pero salamat ha. Sus, wala yun. Lingid sa kaalaman ni Jobert na pareho lang kami ng obserbasyon kay Luis. Una pa lang ay mabigat na din ang loob ko sa kanya. Pero dahil sa isa sa tatay niya ang nagligtas noon sa mga residente sa aming lugar noong kapanahunan pa nila, hindi kami nakatanggi ni Jobert lalo't kabilin-bilinan ng mga magulang namin na dapat mabuo kaming 3 para makita ng mga tao sa amin ang imahe nila noong sila ay manunugis pa. Oo, ang tatay naming 3 ay mga manunugis din noong kabataan nila. Hindi basta manunugis, kung hindi mga magagaling at magigiting na manunugis. Ang hindi lang namin alam na kwento ay kung paano sila namatay. Basta ang alam namin, namatay sila sa pagtatanggol sa mga tao sa lugar namin
kaya itinuring silang bayani at yun ang mga pangarap namin. Para naman bago kami mawala sa mundo, may maiiwan kaming alaala na tatatak sa bawat puso ng mga tao. Sa mabilis na paglipas ng mga araw, ay parang lumalayo na ang loob sa amin ni Luis. May mga pagkakataong nagsosolo na siya sa pagtugi sa mga aswang at hindi na sumasama sa amin. Nakikita na lamang namin siyang duguan at may hawak na sandata. Sinusubukan namin siyang kausapin pero wala siyang matinong maisagot at kadalasan hindi niya kami kinakausap man lang. Naku, wala na. Nagpalukob na talaga siya sa inggit niya sa atin. Malabo na yatang mangyaring gusto ng mga ama nating manunugis na tayong magsisilbing larawan nila sa mga tao para ipagpatuloy ang paglipol sa mga aswang. Kung saan siya masaya, hayaan na lang natin siya. Basta ang importante, hindi niya tayo ginugulo. Maiintindihan naman siguro ng mga ama natin kung bakit hindi natin natupad ang kagustuhan nila, diba? Kung sabagay, may punto ka, Sarah. Dalawa na lamang tayong tutupad ng mga pangarap na yon. Para naman, kahit papaano, ay hindi sila makalimutan ng mga tao sa pamamagitan natin. Ganoon nga ang ginawa namin ni Jobert. Ipinagpatuloy namin ang pagtulong sa mga taong nangangailangan maski kaming dalawa na lamang. Hinayaan na namin si Luis sa kung anumang gusto niyang gawin. Isang araw, may nasagap kaming impormasyon na nabuhay daw muli ang pinakapinuno ng mga aswang na isang gabunan. Naku, kung tamang nasagap nating impormasyon, malaking problema to. Oo, pero hindi yan ang iniisip ko eh. Ano naman yun, Sarah? Kung paano nalaman ng bumuhay sa kanya, kung saan siya nakalibing. Tanging ang miyembro lamang ng mga pamilya natin ang nakakaalam ng lugar na yun. Ang lugar kung saan inilibing ng ating mga ama ang bangkay ng pinunong gabunan. Oo nga, no? Teka, kung iisiping mabuti, tiyak na wala sa ating dalawa ang may kagagawan nun. Hindi kaya si... Wag naman sana. Pero paano niya gagawin yun kung sakali mang siya wala naman siyang agimat para ialay sa puntod ng pinunong gabunan para muli itong mabuhay. Nakakalimutan mo na yata, Sarah, na may iba pang paraan upang mabuhay ang pinunong gabunan, maski walang agimat. Napaisip ako. Tama ang sinabi ni Jobet. Hindi ko tuloy maiwasang paghinalaan ang kaibigan naming si Luis na siya ang may kagagawan sa malaking suliraning kahaharapin namin. Maaaring si Luis nga ang may kagagawan. Pero wag muna natin siyang kumprontahin dahil wala pa tayong sapat na ebidensya. Kung lihim kaya natin siyang sundan kapag lumalakad siya mag-isa, malay mo, may makuha tayong impormasyon mula sa kanya. Hindi na kailangan siguro. May mas mahalaga pa tayong mga bagay na dapat gawin, tulad ng pagprotekta sa mga tao at palakasin ang mga agimat o bertud na tangan natin. Ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. Hindi bale, lalabas at lalabas din ang katotohanan pagdating ng tamang panahon. Hindi na ako sumagot. Pinili ko na lamang munang manahimik para makapag-isip ng tama. Nagpatuloy ang mga araw. Natuluyan na naming hindi nakasama si Luis sa mga lakad namin. Lumayo na ng husto ang kanyang loob. Maski makasalubong namin siya, ay parang wala kaming mga pinagsamahan dati. Nilingunin kami ay hindi na niya magawa. Diretso lang ang tingin niya sa dinaraanan niya. Ay nako, akala mo kung sino na. Napakayabang pero wala namang ibubuga. Hindi ko inaasahan ang pagpapasaring na yon ni Jobert, pero alam ko na si Luis ang pinaparinggan niya. Jobert, ano ba? Hayaan mo na lang kasi. Sandali, ako bang pinaparinggan mo ha, Jobert? Bakit pre? Tinamaan ka ba? Baka gusto mo ako subukan. Hindi porket may mutya ka, pwede mo na akong ganyanin. Ano, ha? Ikaw tumbayabang. Subukan natin. Di ko gagamitin ang mutya ko para patas. Ano? Hoy! Ano ba kayong dalawa ha? Tumigil na nga kayo! Pero sa huli ay hindi ko sila magawang maawat. Nagpang-abot sila
at tuluyang nag-away. Dahil sa hindi ko kayang labanan ang kanilang lakas, napilitan akong gamitin ang mutya ko para paghiwalayin sila. Tama na! Para kayong hindi manunugis Kayo-kayo pa mismong magpapatayan? Jobert, tama na ang pagpapasaring. Ikaw naman, Luis, kung may problema ka sa amin, sabihin mo, hindi yung para kaming may sakit na nakakahawa para iwasan mo. Halika na, Jobert. Hindi pa tayo tapos. Tama na! Sige, ipagpatuloy mo yan para wag mo na din akong kakausapin. Mga buwisit kayo. Talagang nainis na ako ng mga sandaling yon. Sinagad nila ang pasensya ko, kaya pareho ko silang iniwan. Sa isip-isip ko, bahala na silang magpatayan, pero alam ko namang hindi nila gagawin. Pagsapit ng hapon, ay dinalaw ako ni Jobert sa aking bahay. Humupa na rin ang galit ko sa kanya, pero nagpanggap pa rin akong nagtatampo. Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago siya nagsalita. Sorry. Inismiran ko lang siya, saka inirapan ng tingin. Pero sa huli, at dahil sa awa ko sa kanya, ay kinausap ko na rin siya. Basta wag na yun mauulit Talagang magagalit na ako sa iyo niyan. Oo, pangako. Hindi na. Pati na tayo ha. Oo na. Ano, tara? Saan? Mag-ensayo. Bukas na lang siguro. Malapit ng maggabi. Baka may sumalakay na aswang tapos pagod tayo. Baka madihado tayo niyan kung nagkataon. Kung sa bagay. O siya, umuwi ka na at magluluto na rin ako ng hapunan. Sige, Sarah. Inihatid ko muna siya ng tingin bago ako pumasok ng bahay at dumiretso sa kusina para magluto. Hindi pa natatapos ang aking pagsasaing nang bigla na lamang akong makarinig ng mga nagsisigawang tao sa labas. Animoy may kaguluhang nangyayari sa may hindi kalayuan. Dali-dali akong lumabas ng bahay para alamin kung ano ang nangyayari, pero wala akong makausap ng matino sapagkat lahat ng aking napagtatanungan ay pawang pagtili lamang ang ginagawa. Dahil sa kuryosidad ko, ay bumalik muna ako sa bahay para kumuha ng magagamit na sandata kung sakaling magkagipitan bago ko pinuntahan ang pinangyayarihan ng krimen. Pagdating ko roon, ay nadatnan ko ang mga nagkukumpulang tao na pakiwari ko'y may nangyaring hindi kanais-nais. Tabi! Padaan nga po! Makikiraan! Binigyan naman ako ng mga tao ng madaraanan at pagkakita ko sa taong nakadapa na nakahandusay sa lupa ay kaagad ko itong nakilala base sa kasuotan nito. Dahil sa kabiglaan ay hindi ko namalayang umaagos na pala ang mga luha ko sa mata sapagkat ang taong naliligo sa sarili nitong dugo na wala ng buhay ay ang aking kaibigan na si Jobert. Jobert! Hindi! Wika ko na hindi maiwasan ang mapahagulgol. Para akong sinaksak sa puso ng mga sandaling yon dahil sa nangyari sa matalik kong kaibigan. Hindi ko naman siya malapitan dahil pinipigilan ako ng kapulisan dahil hindi pa daw dapat galawin ang bangkay ng biktima habang wala pang nakikitang ebidensya kung sino ang salarin sa karumal-dumal na pagpaslang sa kaibigan ko. Kaya naman, dahil sa tensyong aking nararamdaman, ay hindi ko naiwasan ang maghisterikal. Nagbubulag-bulagan ba kayo? O sadyang ayaw niyong imulat ang inyong mga mata sa katotohanan? Aswang ang pumatay sa kaibigan ko. Palibhasa, puro pinag-aralan niyo lang ang pinapairal niyo. Mga wala kayong silbi. Sige, bibigyan ko kayo ng 24 oras para malaman kung sino o anong klaseng demonyong pumatay kay Jobert. Pero kung wala kayong mailatag sa aking resulta, ako na mismong maghahanap ng hustisya. Inuulit ko, 24 oras lang ang palugid ninyo.
Pagkatapos kong masabi ang hinanakit sa aking kalooban, ay mabigat man sa aking dibdib na iwanan ang bangkay ni Jobert. Kinailangan ko nang umalis sapagkat baka mas lalo lamang uminit ang aking ulo. Pagka-uwi ko, ay dito ko ibinuhos ang aking pagdadalamhati habang ginugunita ang masasayang sandali namin ni Jobert na magkasamang nag-eensayo at nagkukulitan. Ibinuhos ko ang lahat ng bigat sa aking dibdib sa pamamagitan ng pag-iyak hanggang sa madako ang aking isipan kay Luis. Umigting kaagad ang galit ko nang maisip na maaaring may kinalaman siya sa pagkamatay ni Jobert. Pinunasan ko ang aking mga luha sa mga mata, saka nagseryoso. Kapag napatunayan kong may kinalaman ka, Luis, sa pagkamatay ni Jobert, pinapangako kong magbabayad ka sa mismong mga kamay ko. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay mo rin ang kabayaran. Sana lang mali ang aking hinala, dahil hindi ako magdadalawang isip na tablahin ka. Lumipas ang 24 oras na ibinigay kong palugit sa mga pulis, pero bigo silang makahanap ng impormasyon na makapagtuturo kung sino ang pumaslang kay Jobert. Kaya ang binitawan kong pangako ang aking ginawa. Pagsapit ng gabi ay gumawa ako ng sarili kong investigasyon, pero pati ako ay nahirapan. Hanggang sa mapagpasyahan kong galugarin ang kagubatan na nasa tuktok ng isang bundok, kung saan napapabalitang namumugad ang mga aswang. Sa pagpasok ko sa bukana ng gubat, ay nakasalubong ko si Luis na tila balisa ang mga kinikilos, at nang magtama ang aming mga mata, ay kaagad siyang umiwas sa akin. O Luis, mukhang sinisipag ka yata sa mga ginagawa mo. Pati gabi, ginagawa mo na ring araw. At saka, mukhang balisa ka. May tinatakasan ka ba? O nililihim? Ah, siya nga pala. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Jobert? Sa tanong kong yun, ay natigilan siya sa paglalakad. Lumingon lang siya sa akin, pero wala akong natanggap na tugon mula sa kanya. Sa muli kong pagtatanong, ay dito na siya sumagot, pero makahulugan lamang ang binitiwan niyang mga salita. Sarah, huwag ka sana magpaparil lang sa mga nakikita mo. Dahil maaring kabaligtaran lamang ang lahat ng ito. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna ang mga gagawin mo hakbang. Dahil baka sa huli, bigla ka na lamang magulantang sa iyong mga malalaman. Napakunot ang noo ko na pilit iniintindi ang mga sinasabi sa akin ni Luis, pero hindi ko talaga maintindihan kahit anong pilit ko. Hindi na ako nagtanong pa ulit at siya naman ay tuluyan na niya akong iniwan. Isinintabi ko muna ang mga sinabi sa akin ni Luis, saka ako nagpatuloy sa paglandas sa daang aking tinatahak. Wala pang isang oras ang aking paglalakad ay narating ko ang isang kapatagan na may nakabibinging katahimikan. Lumabas na rin ang buwan ng mga oras na yon, kaya nagkaroon ako ng tanglaw sa paligid kahit napapano. Hindi ko alam pero kakaiba ang nararamdaman ko sa lugar na yon. Ang napakatahimik na paligid ay tila nagsasabi na may panganib na nagmamatsyag lamang sa kung saan. Dahil sa may tiwala ako sa aking kutob, hinanda ko ang aking espada, saka ako nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating ako sa gitna ng kapatagang yon, bigla na lamang may kung anong mga kaluskos sa kung nakikita sa gilid ng dinadaanan ko sa sanga ng mga punong kahoy. Hindi ako maaaring magkamali. Mga aswang ang mga ito. Sige lang, sumugod kayo nang makita ninyong hinahanap ninyo. Wala akong nararamdamang takot. Sa katunayan ay parang nasabik pa akong makaharap ang mga aswang na nagmamatsyag sa akin. Ang tanging nasa isipan ko lang ng mga panahong yun ay ang maipaghiganti ang pagkamatay ni Jobert upang mabigyan ko siya ng hustisya. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkaraan ng ilang segundong pagpapakiramdaman ay sinugod na ako ng mga nilalang
na mataas kung lumundag, may mahahabang dila at kayang tumagal sa ere ng ilang segundo. Hindi na bago sa akin ang mga ganitong klase ng aswang sapagkat madalas namin sila noong makaengkwentro ni Jobert noong nabubuhay pa ito. Ang tawag sa kanila ay mga tiktik. Mas mataas ng kaunti ang kakayahan kumpara sa mga ordinaryong aswang lamang. Isa-isa nila kong sinugod gamit ang kanilang mga dila na humahaba. Siyempre, hindi ako nagbabaya. Gamit ang matalas kong pakiramdam, ay inilagan ko ang kanilang dila habang nag-iisip na magandang gagawin para matalo ko silang lahat. Hindi bababa sa 5 ang sumusugod sa akin. Hanggang sa nakaisip ako ng isang plano, pero bago ko pa yun gawin, ay isang ulo na ng tiktik ang gumulong sa lupa na ikinabigla ko, pati na ng mga kasamahan nito. Luis? Alam ko na kahit pigilan kita kanina, ay hindi ka makikinig sa akin. Kaya may nabuti ko na lamang na sundan ka ng palihim. Patawad, pero mamaya na ako magpapaliwanag. Kailangan munang matapos ang mga hinayupak na ito bago pa dumating iba nilang kasamahan. Hindi ako nakaimik dahil sa pagkabigla. Nang mag-umpisa nang makipaglaban si Luis sa mga tiktik, ay hindi ko maiwasan ang humanga. Ang layo-layo na ng kanyang kahusayan kumpara noong huli kaming magkakasamang nag-eensayo. Sa seryoso kong panonood ay hindi ko na namalayang nauubos na pala ang mga tiktik. Pero wala pa akong napapaslang ni isa. Nainis ako ng bahagya, kaya ang isa sa mga ito na malapit sa akin ay kaagad kong sinigawan. Paglingon nito ay hindi ko na ito binigyan ng pagkakataong makaporma. Kaagad kong winakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtarak ko sa puso nito ng aking espada sa kamalakas na hinugot. Pinugutan ko rin ito ng ulo para siguradong hindi na mabubuhay pa. Pagkalipol namin ni Luis sa mga nakaharap niya, ay matamlay ulit itong tumalikod sa akin. Saka nakayukong naglakad palayo. Hindi na ako nakatiis pa, kaya patakbo ko siyang hinabol. Hoy Luis! Sandali nga! Tumigil naman siya. Dumiretso ako sa harapan niya para harangan siya sa kanyang daraanan kung sakaling iiwas siya ulit sa akin. Bakit? Umamin ka nga. May alam ka ba na hindi ko alam, ha? Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano yon? Isa lang naman ang gusto kong gawin mo, Sara eh. Pag-aralan mo na mabuti ang mga nangyayari. Pero hindi kita masisisi. Kasi magaling silang magmanipula at mandin lang. Kaya napakahirap na makakuha ng ebidensya na maglalatag kung ano talaga ang katotohanan. Ayan ka na naman sa matatalinhaga mong linyahan eh. Sabihin mo na lang kasi ang nalalaman mo sa akin. Hindi yung binibigyan mo na naman ako ng isang palaisipan. Kung sasabihin ko ba sa'yo na buhay si Jobert, maniniwala ka. At ang bangkay na inyong nakita ay isang impostor lamang na ginawa sa pamamagitan ng sabulag. Natulala ako sa sinabing yon ni Luis. Hindi kaagad ako nakapagbigay ng aking kasagutan dahil wala naman talaga akong maisip na isasagot sa kanya. Mas lalo tuloy akong naguluhan sa tanong niya na ang akala ko'y makakapagbigay ng liwanag sa aking mga katanungan. Gaya ng inaasahan ko, hindi ka basta-basta maniniwala. Pero ang lahat ng sinasabi ko sa'yo ay pawang katotohanan lamang. Huwag kang mag-alala dahil bukas na bukas din dadalhin kita sa kanilang pinamumugaran kung saan siya ay isang prinsipe. Prinsipe ng mga aswang. Sa ngayon, bumalik na muna tayo sa lugar natin. Sara, pasensya na sa pag-iwas ko sa inyo. Pero noon pa man, ay masama na ang kutob ko kay Jobert. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil tiyak, di mo ako paniniwalaan. Sapagkat simula pa lamang ay kailangan magkasama. Sana pagdating ng araw na malaman mo ang buong katotohanan ay maiintindihan mo ako. Hindi ko alam pero sumasakit ang ulo ko. Gulong-gulo na ako, Luis. Hindi kita masisisi. Ikalma mo muna ang sarili mo. Halika,
Aalalayan na kita. Sarah! Tanging ang malakas na sigaw ni Luis ang huli kong narinig nang magblangko ang aking paningin. Nagising na lamang ako na base sa aking nakikita ay nasa loob ako ng isang bahay. Pagtingin ko sa bandang kaliwa ko ay nakita ko si Luis na nakaupo habang natutulog. Sa bandang uluhan ko naman ay may bintana. Bumangon ako para buksan yon at ganun na lamang ang pagkasilaw ko dahil mataas na pala ang araw. Pati tuloy si Luis ay napilitang magising dahil sa pagkakasilaw. Uy, Sarah, gising ka na pala. Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos naman ako. Salamat. Teka lang, ipagtitimpla kita ng kape para naman mainitan yung sikmura mo. Hindi na hinintay ni Luis ang sagot ko. Dali-dali siyang pumunta sa kusina at pagbalik ay may dala na siyang isang tasa ng kape. Oh, heto. Humigop ka muna. Ngumiti lang ako, saka ko ito inabot. Pagkahigop ko ng isang beses ay ibinaba ko na muna ito sa lamisita na nasa tabi ko. Saka ako nag-umpisang mag-usisa. Luis, yung tungkol nga pala kagabi, totoo ba talaga yun? Maski naman sabihin kong oo, wala naman ako sapat na pruweba para maniwala ka. Kaya mas mabuting dalhin na lang kita doon mamaya para ikaw na mismo makakita at makapagpatunay kung totoo nga ba ang lahat ng inamin ko sa iyo o hindi. Kaya handa mo sana sarili mo, Sarah, na tanggapin ang katotohanan. Wala na akong ibang maisip na itanong dahil parang nasagot na lahat ni Luis sa isang bagsakan lamang. Ibinaba ko ang mga paa ko sa higaan, saka ko hinanap ang tsinelas ko at pagkasuot ko nito ay marahan akong tumayo saka lumabas ng bahay ni Luis. Naramdaman ko naman na sumunod siya sa akin. Patawarin mo sana ako, Luis, kung nagawa kitang paghinalaan sa nangyaring masama kay Jobert. Hindi kita masisisi, Sarah, dahil ako ang huling nakaaway ni Jobert bago siya mamatay. Kung tutuusin kayang-kaya niya ako patayin ng mga sandaling yon, pero hindi niya nagawa dahil sa bagay na ito. Paglingon ko sa kanya ay dito ko nakita ang mutya na pagmamay-ari ni Jobert. Kaagad na nangunot ang aking noo dahil paano ito napunta sa kanya. Inaasahan ko ng reaksyon mong yan, Sarah. Pero ang totoo, sa akin ang mutyang yan. Inagaw lang niya ito sa akin pero kung napapansin mo ay hindi niya ito magamit na maayos dahil ayaw sa kanya ng mutya ko. Ikaw rin ang nagsisilbing kalasag niya para hindi mo maramdaman na hindi siya tao, kung hindi isang prinsipe ng mga aswang na nagkukunwaring makipagkaibigan sa'yo para lang mapalapit ka sa kanya at makuha ang mutya mo. Totoo ba talaga ang lahat ng ito, Luis? Hindi kaya gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito para lang mapaniwala mo ko at mahulog ako sa mga patibong mo? Ay, kaya nga ayaw ko na sana munang magsabi sa'yo ng mga ganitong bagay. Kasi mas gusto kong ikaw mismo makasaksi sa katotohanan. Pero binibigyan lang kita ng ibang impormasyon para may handa mong sarili mo kung sakaling mapatotohanan mo na tama ang mga sinabi ko. Mamaya na lang ulit tayo magkita at mag-usap, Luis. Uuwi muna ako. Kailangan ko pa ng mas mahabang pahinga. Dadalaw din ako mamaya sa burol ni Jobert bago tayo lumakad. Salamat nga pala sa pakape. Sige. Pero sana, pagdalaw mo sa kanya mamaya, magdala ka ng asin at kalamansi. Subukan mo itong paghaluin sa palad mo. Saka mo pa simpleng ipahid sa ibaba ng kanyang kabaong. Tumango ako pero hindi na lumingon. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad at nang makauwi ako ay halos ubusin ko ang tubig sa pitsil dahil sa labis kong pagkauhaw. Nanunuyo kasi ang lalamunan ko, hindi lang dahil sa pagod, kung hindi pati na rin sa mga palaisipang bumubugbog sa aking isipan. Tanghali na nang medyo mahimasmasan ako, kaya nagpasya na akong gumayak at ayusin ang aking sarili sa pagdalaw sa burol ng kaibigan kong si Jobert.
at para makiramay na rin sa mga naulila nitong kamag-anak. Hindi ko alam pero otomatiko kong ginawa ang binilin sa akin ni Luis na kumuha ng asin at kalamansi. Inilagay ko muna yon sa isang maliit na supot, saka ko ito maayos na ibinulsa. Pagkarating ko doon, ay nakangiting namamaga ang mata sa kaiiyak ang ibinungad sa akin ng pamilya ni Jobert. Sa kanila ako maayos na sinalubong. Pagkatapos kong makiramay, ay dumiretso ako sa kinaroroonan ng kabaong ni Jobert. Dito ay pinagmasdan ko muna ng mabuti ang bangkay ng aking kaibigan at saka pasimpleng nagmasid muna bago ko kinuha ang nakasupot na bagay sa aking bulsa. Kaagad ko itong pinagsama sa aking palad at nang matagumpay ko itong magawa, ay kaagad kong ipinahid ito sa salamin ng kabaong. Sa muli kong pagdungaw kay Jobert, ay hindi ako makapaniwala sa aking nakikita sapagkat isang katawan na puno ng saging ang nasa loob ng kabaong. Napaatras ako at dahil doon ay napansin ako ng mga tao. Nilapitan ako ng mga kamag-anak ni Jobert para kumustahin ako at para alamin kung ano ang nangyari sa akin. Natameme lang akong itinuro ang kabaong ng aking kaibigan at nang puntahan nila ito ay dito na sila nagsimulang magkagulo. Pasimple naman akong umalis para umuwi. Dito ko napatunayan na totoo ang mga sinasabi sa akin ni Luis. Nang sumapit ang pagdilim ng kalangitan, ay siya namang pagdating ni Luis sa aking bahay. Sinalubong ko siya, saka tinitigan ng makahulugan. At pagkatapos noon, ay ngumiti ako. Saka tumango para ipaalam sa kanya na handa na ako sa aming paglalakbay. Mukhang nagawa mo na ang bilin ko sa'yo. Pero hindi pa yun sapat para masagot ang lahat ng katanungan mo sa iyong isipan. Kung handa ka na, ay maaari nating simulan ng paglalakbay. Sige Luis, handang-handa na ako. Nagsimula na nga kaming maglakad. Binaybay namin ang papunta sa ilog sapagkat ayon kay Luis ay mas madali ang daanan doon kumpara sa gubat na masyadong matarik. Mas malapit rin daw sa ilog ang pinakamalaking pugad ng mga aswang na siyang pinagtataguan ng grupo ni Jobert. Nahahati pa rin ang paniniwala ko ng mga oras na yon. Ayaw aminin ng aking isipan ang mga katotohanang aking natuklasan, pero alam kong maya-maya lamang ay tuluyan ng magkakaroon ng kasagutan ang lahat. Malapit-lapit na tayo, Sarah. Pero mag-aalas 12 na ng hating gabi. Sana hindi natin makaengkwentro ang engkantong si Marimo doon. Dahil baka hindi niya tayo palagpasin sa kanyang teritoryo. At ang mas malala pa, baka mas magustuhan kanya at bihagin bilang kanyang asawa. Bakit ngayon mo lang nasabi ang bagay na ito, ha Luis? Aaminin ko, Sarah. Gusto ko rin makaharap ang Marino doon na yan dahil sa isang bagay. Saka lang siya nagpapakita kapag may birhen at dalagang napadpad sa teritoryo niya. Pero kung ako lang na mag-isa, malabong magkaharap kami. Ginamit kita sa pagkakataong ito. Pero sana'y bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Suminghal ako ng napakalalim. Pagkatapos ay saka ako sumagot. Sige, at sana may katuturan ng rason mo dahil kung wala, mawawala ulit ang tiwala ko sa'yo. Humugot din siya ng malalim na paghinga bago niya ako muling kinausap. Ayon sa mga nalalaman ko, ay kilala si Marino doon na isang mabangis na engkanto. Walang patawad sa gusto niyang makulong sa kanyang teritoryo. Pero kung makuha mo naman ang kanyang loob sa pamamagitan ng matagumpayan mo ang kanyang ibibigay na pagsubok, ay makakakuha ka ng isang magandang gantimpala sa kanya. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o hindi. Dahil sa sinabi ni Luis sa huling bahagi ng kanyang sinalaysay, ay parang nagka-interes ako sa kung anong gantimpalang pwedeng makuha sa engkantong si Marino doon. O sige, ayos lang sa akin.
Ang importante naman malaman ko ang buong katotohanan. Salamat sa palaging pangunawa, Sarah. Nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad. Habang palayo kami ng palayo, bigla na lamang nag-iba ang temperatura sa paligid. Para bang pinaghalong mainit at malamig na panahon. Mukhang nakapasok na tayo sa teritoryo ni Marimudon. Kaya, Sarah! Sa likod mo! Kaagad akong umiwas dahil sa sigaw na yun ni Luis. Mabuti na lamang at nabalanse ko pa ang aking katawan, kaya nananatili pa rin akong nakatayo. Isang putol na kamay ang nakita namin ni Luis na sumugod sa akin, pero makaraan ng ilang segundo ay naglikha ito ng pagsabog, kasabay nun ang paglantad ng isang napakakisig, napakagwapo, napakaputi, napakagara ng kasuotan at may matutulis na tenga na lalaki sa aming harapan. Marimudon? Aba. Paano ako nakilala ng isang napakagandang dilag na katulad mo? Nakangiti ito habang nakatitig sa akin. Hindi ako makapagsalita dahil parang nahipnotismo ako sa kaaya-aya niyang itsura. Ako nagkwento sa kanya patungkol sa iyo, Marimudon. Bata pa lamang ako, ay sikat ka na ikwento ng aming mga magulang. Pero ngayon pa lamang ang pagkakataon na makita kita sa personal. Wala akong pakialam sa iyo, binata. Ang magandang dilag na nasa tabi mo ang aking tinatanong. Gwapo, makisig, makinis ang balat, magandang pangangatawan at may magarang kasuotan. Walang sino mang babae ang hindi hahanga sa iyo, Marimudon, dahil sa mga katangian kong nasambit mo. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto kita. Maski papano gusto ko pa rin makapangasawa ng isang taong normal na kagaya ko. Iginagalang ko ang pagkaengkanto mo, pero sana igalang mo din ang aking desisyon. Ako nga pala si Sarah. Sarah. Napakagandang pangalan. Gusto ko ang prinsipi mo, pero hindi ito sapat para ganun-ganun na lamang na makakaalpas sa teritoryo ko. Kailangan mo muna, Sarah, ang makapasa sa aking pagsubok, at kapag nangyari yun, ay matiwasay kayong magpapatuloy sa inyong paglalakbay at may gantimpala ka pang matatanggap. Alam kong hindi ganun kadali pero susubukan ko pa rin. Ano bang pagsubok ang nais mong gawin ko? Susukatin ko kung gaano kabuti ang iyong puso. Magpapakawala ako ng napakalakas na enerhiya na magsisilbing magtutulak sa iyo palapit sa akin. Ang tanging gagawin mo lamang ay lapitan ako at hawakan ng aking mukha. At kapag nagawa mo yun, ay walang kaduda-dudang may mabuti kang kalooban. Pero kung hindi mo naman magawa, ay magiging alipin kita at madadagdag ka sa aking mga reyna. Tumango ako, tanda ng aking pagtugon. Dumistansya naman sa akin si Luis dahil sa utos ko. Maya-maya pa ay kumumpas na si Marimudon at nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, ay binigyan niya na ako ng senyas na umpisahan ko nang gawin ang pagsubok niya sa akin. Nag-umpisa na akong maglakad papunta kay Marimudon. Aminado ako na mabibigat ang bawat hakbang ko. Halos hindi ko maiangat ang aking mga paa, kaya ang ginawa ko ay pumikit na lamang ako sa kataimtim na nagdasal sa aking isipan. Bahagya din akong tumigil sa pagkilos. Tumayo lamang ako ng diretso sa aking kinaroroonan. Ano, Sarah? Sumusuko ka na ba? Ha? Handa ka na bang maging isa sa aking mga reyna na magbibigay sa akin ng araw-araw na kaligayahan? Tumawa pa ang lalaking engkanto ng pagkalutong-lutong para sirain ang konsentrasyon ko. Pero hindi ako nagpatinag. Pagkatapos kong magdasal, ay sinubukan ko ulit ang maglakad. Kaunting gumaan na ang aking pakiramdam,
Pero hindi ko yon ipinahahalata kay Marimudon. Muli siyang tumawa, sa kanya minaliit ang aking pananampalataya. Pero para mapahiya siya, ay binilisan ko ang aking mga hakbang, saka ko siya mabilis na hinawakan sa kanyang muka. Sabay sabi ko sa katagang, Paano ba yan, Marimudon? Tagumpay ako sa pagsubok mo. Ginabayan ako ng Diyos para manalo kaya nasa ang gantimpala ko? Napakatuso mo talaga, Sarah. Ngumiti ako kay Luis, saka muling binalingan ang engkanto. Hindi siya makapaniwala na napakadali ko lamang nasira ang kanyang ginawang harang. Pero dahil sa may prinsipyo at isang salita ang mga engkanto, ay napangiti na lamang din siya sa huli bago nagsalita. Tunay ngang may maganda kang kalooban, kaya't nararapat lamang sa'yo ang igagawad kong gantimpala at sana'y gamitin mo ito sa kabutihan lamang. Sige, Sarah, ipikit mo ang iyong mga mata. Kaagad naman akong sumunod. Ilang sandali pa ay ramdam na ramdam ko na ang tila isang napakalakas na presensyang sumasanib sa aking katawan. Ang gaan sa pakiramdam na animoy lumulutang ako sa alapaap at nang matapos ay dito na ako tuluyang nakaramdam ng kaginhawaan. Tanggapin mo ang butya ng kambalhangin. Sa pamamagitan nito ay makakalikha ka ng isang ilusyon na kamukha mo gamit ang hangin sa iyong paligid. Malaya na kayong lumagpas sa aking teritoryo at sana sa pagbalik ninyo ay dala nyo ang tagumpay sa inyong misyon. Maraming salamat sa gantimpalang ipinagkaloob mo, Marimudon. Makakaasa kang sa kabutihan ko lamang ito gagamitin. Tutuloy na kami. Hanggang sa muli, engkanto! Sa pagpapatuloy namin ni Luis, ay madali na lang naming narating ang mga pinakamalaking pugad na mga aswang. Halos lahat ng klase ng mga aswang ay naroroon. Mapakubot, bangkilan, harimudon, at maski mga ordinaryong aswang ay nakatipon doon. Halata din sa kanilang mga kilos na halos sambahin nila ang mga gabunan sa pamamagitan ng paglilingkod nila sa mga ito. Dumito na muna tayo. Mas mabuting dumistansya muna tayo sa kanila at baka maramdaman pa nila tayo na nagmamatsyag. Maghintay lang muna tayo rito bago tayo gumawa ng hakbang. At teka Sarah, tingnan mo. Si Jobert yun, hindi ba? Kaagad akong napatanaw sa itinurong direksyon sa akin ni Luis. Dito ay parang nabuhusan ako ng malamig na tubig nang mapansin ko kung sino ang tinutukoy niyang lalaki. Si Jobert nga! Paanong? Ngayon na mag-uumpis ang masagot na mga katanungan mo, Sarah. Mamumulat ka sa katotohanang hindi kaibigan ng turing si Jobert, kung hindi isang kalaban na pinagplanuhan ng mabuti para mapaglaruan ka sa mga palad niya. Hayop siya! Kung ano man ang dahilan niya, wala pa rin siyang karapatan na paglaruan ako. Humanda siya sa ganti ko. Titiyakin kong buburahin ko siya sa mundo. Maghunos dili ka, Sarah. Huwag kang palalamon sa galit mo at baka mas lalo pa tayo mabunilyaso. Kumalma ka at kapag handa ka na, maaari na natin silang harapin. Pinunasan ko muna ang mga luha sa aking mga mata. Saka ako sumagot kay Luis nang may nag-aalab na mga mata. Wala nang dapat pag-isipan pa, Luis. Tara na, tapusin na natin sila. Pero buo na ang desisyon ko ng mga sandaling yon. Kailangan ko nang pakawalan ang galit ko at mas lalong kailangan na naming magkita ni Jobert para malaman ang lahat-lahat galing sa kanya. Medyo nakakalapit pa lamang kami pero naramdaman ang aming presensya ng mga aswang. At sa pangunguna ni Jobert ay sinalubong kami ng mga ito. Sarah, anong ginagawa mo dito? At bakit kasama mo yang si Luis? Ako dapat ang magtanong niyang hayop ka. Bakit mo ko nagawang lokohin, ha?
Anong karapatan mong paglaruan ng damdamin ko? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila pa, Jobert. Naipagtapat ko na ang lahat kay Sarah. At saka, ano pa bang pagpapalusot ang sasabihin mo? Lantaran mo na siyang niloloko. Gaya na lamang na pinalabas mong patay ka na. Pero ang totoo, gumamit ka ng sabulag para pagtakpan ang buong katotohanan. Hindi kami magawang sagutin ni Jobert. Nananatili lamang itong nakatitig kay Luis nang makahulugan. Pero sa huli ay napatawa na lang din ito ng napakalutong bago nag-usal ng mga salita. Sayang naman at kaagad yung dalaman ng mga pakulo ko. Pero hindi nyo ba alam na ang lahat ng ito ay parte ng aking mga palabas? Alam ko, Luis, na ikaw magdadala kay Sarah dito dahil sa mga impormasyong nalaman mo patungkol sa amin at sa mga ginawa naming mga hakbang. Hindi nga ako nagkamali dahil narito na kayo sa aming harapan. Napakasama mo, Jobert. Bakit mo ito nagawa sa akin, ha? Paano mo ko nagawang paglaruan? Shh! Tahan na, Sarah. Sasabihin ko na ang lahat. Kaya tumigil ka na sa katrabahan mo. Huwag mong ganyan ni si Sarah, hayop ka. Diretsahin mo na kasi kami, Jobert. Sabihin mo na ang lahat para may dahilan kami para tapusin kayong lahat. Aba, atat ka na ding mamatay. Porket nasa iyo na ang mutya mo, yumayabang ka na, Luis. Nakakalimutan mo yata ang isa kong... Wala akong pakialam kung gabunan ka. Walang silbi ang pagiging gabunan mo. Dahil ginagamit mo lang naman yan sa panloloko at panlilin lang. Kaya huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Jobert. Ipagtapat mo na ang buong katotohanan. Sa puntong yun ay sumabat na ulit ako. Gusto ko na ding malaman ang punot dulo ng lahat at kung anong dahilan ni Jobert para gawin sa amin ang ganito. O siya, sige, makinig kayong mabuti. Ang totoo ay hindi ako si Jobert. Isa akong aswang na gabunan na gumaya ng kanyang itsura. Hiniram ko lang ang katawan niya para mapalapit sa iyo, Sarah. Ikinubli ko ang aking bertud ng pagiging gabunan dito sa aming pugad para hindi niyo malaman ang tunay kong pagkatao. Ginawa kong mapalapit sa iyo maski ilang taon na kong nagtiis at nagkunwari para lamang maging mabuti ako sa iyong kaisipan. Pero nainip ako. Lalo't nahalata kong may alam na sa tunay kong pagkatao si Luis. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng sabulag para makatakas sa imahe ni Jobert. Noong nag-away tayo, Luis, ay matagumpay mong nabawi sa akin ang butya mo na inagaw ko noon. Kaya mas lalo akong nawalan ng gana sa sarili kong laro. Gumawa ako ng panibagong plano para kayo na mismo ang pumunta rito. At eto na nga! Nagtagumpay kami sa mga binabalak naming mga aswang. Para saan ang panluloko mo sa akin, Jobert? Ganun na lang ang hangarin mong mapunta ako dito sa inyong pugad? Simple lang, Sarah. Dahil ikaw ang magiging ina ng mga punla ko. Sa susunod na linggo ay unang kabilugan na ng buwan. Yun ang unang araw na pupunlaan na kita, Sarah. At isisilang mo ang magiging pinakamalakas na gabunan sa aming lahi. Kaya pumayag ka na lang dahil wala na rin lang kayong magagawa sapagkat nasa teritoryo na namin kayo. Diyan ka nagkakamali. Ngayon alam ko na ang lahat. Pinasakay mo lang ako at puro huwad lamang ang iyong pinakitang pakikipagkaibigan sa akin. Pwes, maniningil ako ng pautang. Aba, at kaya mo na pala akong saktan ngayon, pinakamamahal kong kaibigan. Hindi lang sasaktan, kundi papatayin din kita. Hindi na ako nagdalawang isip na sumugod. Inatake ko si Jobert pero kaagad na humarang ang mga nasasakupan niya sa aking daraanan. Si Luis naman ay nakaalalay lang din sa aking likuran.
Sinimulan namin ang madugong labanan. Sobrang dami ng mga kalaban naming mga aswang, pero walang pag-aalinlangan sa aking isipan na sindihan ang mitya ng digmaan sa aming mga pagitan. Sarah, wag na wag kang magtitiwala sa mga yan. Tanggalin mo ang awa sa iyong puso. Alam ko, Luis. Mag-iingat ka. Bawal sa atin ang mamatay. Magkasama tayong lalabas dito ng buhay pagkatapos natin silang ubusin. Sige lang, Sarah at Luis. Managinip kayo ng gising na makakalabas pa kayo dito sa teritoryo namin. Sige mga aswang, dumugin ang mga dati kong kaibigan. Ikaw ang managinip, Jobert. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi namin kayo nalilipol. Gamit ang bago kong kakayahan, buburahin ko kayo dito sa mundo ng mga tao. Mga salot kayo! Bagong kakayahan? Kitang-kita ko ang gulat ni Jobert sa kanyang mukha. Mukhang hindi niya inaasahan ang sinabi kong yon, pero inuumpisahan ko na itong gamitin. Mabilis muna akong lumapit kay Luis, saka ko siya hinawakan sa balikat. Sinenyasan ko ang kasama ko na dumistansya muna saka kami nagtago sa likod ng punong kahoy. Ilang segundo lamang ang lumipas ay lumabas na ulit kami. Ano ba ang ginagawa niyo ha? Nangiinis ba ka? Hindi na namin pinatapos pa ang sinasabi sa amin ni Jobert. Kaagad kaming lumusob ng walang bahid na takot at pagkabahala. Isa-isa naming binubuwal sa lupa ang mga aswang na aming nakakalaban. Ni isa'y wala kaming pinaporma. Walang awa din namin silang ginigilitan ng leeg at ang iba ay napupugutan pa ng ulo gamit ang sarili naming mga sandata. Huwag kayong aatras! Dalawa lang sila, kaya huwag kayong magpapatinag. Mga aswang tayo, kaya dapat na tayo ang katakutan at hindi sila! Nagkalat na ang mga bangkay na mga aswang na aming napaslang. Halos kalahati na ng mga ito ay aming napupuksa. Magkagayunman ay hindi pa rin makapaniwala ang gabunan na nasa katauhan ni Jobert na sila ay dehado na sa laban. Ang mabuti pa, ilantad mo na sa amin ang tunay mong wangis. Isang gabunan na nagtatago sa katauhan ng aming kaibigan? Duwag lang ang gumagawa ng ganyan, kaya't duwag ka! Wala kayo sa posisyon para diktahan ako. Marami pa kaming natitira, kaya huwag kayong magpapakampante! Muli kaming nilusob ng mga natitirang aswang. Nakakaramdam na kami ng kapaguran, kaya bumabagal na din ang aming pag-atake. Hanggang sa matagumpay nila kaming masaksak at tumagos pa sa aming katawan gamit ang matatalas nilang kuko. Tagumpay! Sa amin ang huling! Ha? Anong nangyayari? Muling nagulantang ang gabunan na Jobert at ang mga kampo nito nang biglang maglaho ang aming katawan sa ere. Wala din ni isang bahid ng dugo na naiwan sa kuko ng mga aswang na dumali sa amin. Kami bang hinahanap nyo? Wika ko na kasama si Luis sa tabi ng isang punong kahoy. O baka naman kami? Wika naman ni Luis na nasa bandang kanan kasama ako. Mas lalong naguluhan at ang iba'y nahintakutan dahil dala-dalawang Sarah at Luis ang kanilang nakikita. Ibig sabihin, ilusyon lang ang mga namatay kanina. Pero paanong nangyari yun? Kailan ka pa nagkaroon ng ganyang abilidad ha, Sarah? Tumawa muna ako bago ko sinagot ang gabunan na Jobert. Sagot ko, pero may nakakalokong ngiti. Hindi tuloy malaman ng gabunan kung saan siya titingin. At dahil sa gusto ko na ulit maglaro, ay sumugod na kami kasama ng aming mga kambalhangin ni Luis. Huwag kayong papayag na tayo ang paglaruan. Ipamalas nyo ang bangis ng isang aswang. Pero kahit anong gawin nila,
ay hindi sila makasabay sa aming taglay na abilidad ni Luis sa pakikipaglaban. Mga kambal hangin namin, kayo nang bahala sa mga alagad at kami naman ni Sarah sa kanilang pinuno. Ganun nga ang nangyari. Nilabanan ng mga kambal namin na gawa lamang sa hangin pero may taglay na abilidad para pumatay ng mga masasamang nilalang. At kami naman ni Luis ay marahang nilapitan ang gabunan na si Jobert. Habang pinapalagutok ni Luis ang kanyang mga daliri sa kamay, ay iniikot-ikot ko naman ang aking mga braso na tila ba nag-eehersisyo. Maski magsabay pa kayo, ay hindi niyo ako kaya. Isa akong gabunan! Malakas na gabunan! Oo, sa ngayon, gabunan ka muna. Pero mamaya lamang ay isa ka ng talunan! Napikon ang gabunan na Jobert, kaya siya na mismo ang unang umatake. Si Luis ang kanyang pinuntirya, kaya nakiramdam muna ako sa isang tabi. Talaga namang mas humusay ang aking kasama sa pakikipaglaban dahil sa batak na din ito, dagdagan pa ng may mutya na siyang tangan. Ngayon ay napag-isip-isip ko na hindi dapat magbase sa ipinapakitang ugali ng isang tao. Ang labis na pagiging mabait ay hindi dapat kaagad pagkatiwalaan dahil maaaring may kaakibat itong masamang hangarin at sa huli ay ito'y pagsisihan. Nasasabi ko na lamang ng mahina sa sarili ko ang paghingi ng tawad kay Luis dahil sa minsan ko siyang napagbintangan na siya ang Judas sa aming samahan at hindi si Jobert. Luis, maaari bang ako naman ang lumaban? Gusto ko kasi na sa mismong kamay ko magbayad ang gabunan na yan para sa hustisya sa pagpatay niya sa totoong Jobert at sa pagpapaikot niya sa akin sa mahabang panahon. Pagkasaludo sa akin ni Luis ay mabilis itong dumistansya sa gabunan. Pero bago yun ay binigyan muna nito ng malakas na sampal sa mukha ang kalaban. Sige, ipinapaubaya ko na siya yung mahinang nilalang na yan. Wala namang kabuhay-buhay na kalabanin eh. Pero siguruhin mo lang Sarah na wala kang ititirang buhay ng hambog na yan. Walang problema, Luis. Naglakad na ako palapit sa gabunan na halatang nasisindak sa akin. Halos isang dipa na lamang ang pagitan namin nang ambahan niya ako ng kanyang matatalas na kuko. Mabuti na lamang at walang kahirap-hirap kong nababasa ang bawat niyang galaw, kaya madali ko na lamang naiilagan ang mga ito. Pero nang ako na ang nagbitaw ng mga suntok, ay wala ni isang nagmintis. Lahat ay sinalo ng kanyang katawan. Hayop ka! Hindi ko na pinatagal pa ang buhay ng gabunan na Jobert. Sa malakas kong pagtapak sa kanyang ulo, ay kaagad itong nabasag at napisaka ang utak niya. Kumalat ito sa lupa habang ang katawan nito ay parang nakokuryente bago tuluyang binawian ng buhay. Paglapit ko kay Luis, ay nagawa pa naming mag-apir dahil natapos na rin ng aming mga kambal na hangin ang mga kalaban. Pagkasaludo ng mga ito sa amin, ay naglaho na rin sila na parang bula. Nagulat naman ako nang hawakan ni Luis ang aking isang kamay, sa kanya ko tinitigan ng makahulugan. Bakit Luis? Wala, uwi na tayo. Aniya niya sa akin, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Napatango na lang din ako, saka nagpatianod sa kanyang paglalakad. Pagdating namin sa teritoryo ni Marimudon, ay kaagad itong nagpakita sa amin. Ikinagagalak kong makita kayong buhay at ligtas. Naway ipagpatuloy niyo ang pagiging mabuting tao at huwag magpapaalipin sa kasamaan. Salamat din sa gantimpalang ipinagkaloob mo, kaibigang Marimudon. Kung hindi dahil sa binigay mong kakayahan kay Sarah, ay baka nahirapan kaming mapagtagumpayan ang aming misyon. Kaya maraming salamat, kaibigang Engkanto. Basta ipangako niyo lang na hindi kayo lilihis ng landas.
Sa pamamagitan ng gantimpala mo, Sarah, ay para niyo na din akong kasama. May nakikita din ako sa inyong magandang hinaharap at magkakaroon ng masayang pamilya. Kaya ikaw, Luis, magtapat ka na ng nararamdaman mo kay Sarah at baka maunahan pa kita. Ikaw rin. Ha? Nararamdaman? Luis, anong... Aalis na kami, Marimudon. Ang daldal mo kasi. Natawa naman ang engkantong lalaki na si Marimudon habang hinahatid kami ng tingin. Halata naman kay Luis na may iniiwasan. Napapakunot na lang din ang aking noo dahil sa mga katanungang muling bumabagabag sa aking isipan. Sa paglipas ng mga araw ay naging mapayapa na ang aming lugar. Ang nangyari kay Jobert ay pinili na lamang naming ilihim ni Luis sa pamilya nito para hindi na magkaroon pa ng problema. Maganda na din ang pasok ng pera sa aming buhay. Pagkalipas ng 1 taon ay pareho na kami ni Luis na umangat ang pamumuhay. May kanya-kanya na din kaming mga negosyong naipundar. Isang araw, inimbitahan ako ni Luis na kumain sa labas. Hindi naman ako tumanggi. Dinala niya ako sa isang turo-turo. Maski marangyana ang aming buhay, ay mas gusto pa din naming kumain sa nakasanayan naming kainan. Hindi ko alam na may sorpresa palang inihanda sa akin si Luis. Sarah, may pagtatapat sana ako sa'yo eh. Ipagtatapat? Ano naman yun? Hay nako, ano ba kasi yun? Ay, tara dun sa bintana. May papakita ako sa'yo. Maski turo-turo ang kainan namin, ay hindi ito gaya ng iba na walang pintuan at bintana. Pagdating namin sa may bintana, ay may mga batang nakatambay doon. May mga hawak na lobo. At nang makita kami, ay nakangiti silang binitawan ang mga ito. Sa paglipad ng mga lobo sa ere, ay siya namang pag-angat ng tila isang tarpaulin na may nakasulat. Pagkabasa ko noon, ay napatakip ako ng aking bibig dahil ang nakasulat doon ay ang katagang, "Sarah, will you marry me?" At ang larawan sa ibaba ay ang larawan namin ni Luis. Hindi ko alam kung tama ito, Sarah. Kasi hindi ko pa naranasan ng ligawan ka. Pero ang alam ko ay sa ganitong paraan ko lamang masasabi ang nararamdaman ko sa'yo. Torpe ako pagdating sa pag-amin pero sa pagkakataong ito, magpapakatotoo na ako. Sarah, mahal kita. At sana'y pagbigyan mo ang hiling ko na magpakasal sa akin. Ipinapangako kong hindi kita sasaktan. Mamahalin kita at paglilingkuran bilang isang mabuting asawa. Will you marry me, Sarah? Hindi ako nakakibo. Basta na lamang kusang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero panay ang kabog ng aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Pagtingin ko sa paligid, ay nakatayo na din ang mga serbidora at ibang customer ng kainang yun. Tila naghihintay din sila ng aking kasagutan kay Luis. Hindi ko din alam kung paano magsisimula, Luis. Pero ang alam ko lang sa ngayon ay ang magpakatotoo. Oo, inaamin ko na matagal na rin akong may pagtingin sa'yo. Kapag sinabi kong hindi ako papayag na magpakasal sa'yo, alam kong masasaktan lang ako. Kaya ang sagot ko, "Oo, Luis, handa akong magpakasal sa'yo. Mahal na mahal din kita." Halos mapatalon si Luis dahil sa saya. Kaagad din niya akong hinagkan sa aking labi. Kitang-kita rin naman ang labis na kilig at tuwa ng mga nanonood sa amin. Pagkatapos ng araw na yon, ay plinano na naming mabuti ang aming kasal. Sa lalong madaling panahon, ay idinaos na namin ito. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Luis bilang masayang mag-asawa
at naghihintay na lamang na biyayaan kami ng anak. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana may napulot kayong aral. Lubos na gumagalang, Sarah.